5 things I'm still learning about a healthy relationship. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi ibig sabihin na dahil sa hindi siya agad nakaka-reply sa'yo ay mayroon na siyang kalokohang ginagawa o ibang nilalandi. Number 2, sa isang relasyon, darating ang araw na mag-aaway at hindi kayo magkakaintindihan. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nyo nang maghiwalay. Number 3, napakahalaga ng komunikasyon. Kapag nararamdaman mong mayroong kakaiba o something na hindi maintindihan, huwag kang matakot na magsabi o pag-usapan ito. Number 4, palagi mong ipaalam kung ano ang iyong nararamdaman. Nasasaktan ka man o masaya sa ginagawa niya, lahat ay hindi idinadaan sa malaking argumento. Number 5, tigilan ang pag-overthink madalas. Huwag mong isiping niloloko ka niya. Magtiwala ka sa partner mo at mag-enjoy ka sa relasyong walang mabigat na iniisip. Bantayan mo man ang isang tao kung gusto kang lokohin. Gagawa iyan ng paraan para lokohin ka niya. Tandaan mo yan. Mag-celebrate ka kapag iniwan ka. Alam mo kung bakit? Nangyayari ito na iniwan ka o ipinagpalit ka sa iba dahil isa lang naman ang sigurado dyan. Wala siyang pagmamahal sa'yo. Ngayon, kung hindi ka talaga mahal ng isang tao at ipipilit mo pa yung sarili mo, yan lang din ang magpapahirap sa'yo at mabibigyan ka lang ng pasakit. Pareho lang iyan na ikaw lang din ang nagpapahirap sa sarili mo. So, bakit kailangan mag-celebrate? Kailangan mo magdiwang bilang simbolo ng kapayapaan. Sa pag-iwan niya sa iyo ay diyan na magsisimula ang pagbabago at magbabago na rin ang takbo ng buhay mo. Makakapag-focus ka na ulit sa sarili mo. Mawawalan ka na ng sakit sa ulo at stress sa buhay. Stress sa araw-araw dahil hindi ka naman talaga mahal ng taong iyan. Matutong magparaya. Hindi porket mahal mo yung tao ay ipipilit mo pa rin kahit hindi ka naman mahal. Alalahanin mo, ang taong mahal ka ay hindi ka kayang saktan at hindi ka iiwan. Hindi rin iyan gagawa ng kalokohan lalo na kapag alam niyang masasaktan ka lang. So ngayon, ipinagpalit ka niya. Nasaan ang pagmamahal niya dyan sa'yo? Kung ako sa'yo, talikuran mo na siya at wag ka nang lilingon pa. Ipamigay ang taong sakit lang sa ulo dahil sasaluhin siya ng taong sakit din sa ulo. Tandaan mo yan. God bless. 5 signs of fake love. Makinig ka para malaman mo. Number 1, wala siyang pangarap sa future ninyong dalawa. Kung mahal ka talaga ng isang tao, may plano na siya para sa inyong dalawa. Hindi yung plano para anakan ka lang. Number 2, wala siyang pakialam sa iyo at pinapabayaan ka lang. Hindi nagagalit, hindi nagsiselos at walang pakialam kahit sino ang kasama mo. Number 3, hindi ka na nakakaranas ng effort o sakripisyo na ginagawa niya para lang mapasaya ka. Number 4, palaging nagsisinungaling. Yung tipong nahuli mo na nga nagde-deny pa. Tapos malalaman mo pang may matagal na pala siyang inililihim sa'yo. Number 5, hindi mo maramdaman sa kanya ang tinatawag na unconditional love. Ito kasi yung sign na nagpapakitang mahal ka ng isang tao. Yung tipong mahal ka sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mahal ka kasi yun ang kanyang nararamdaman. Kung ganito na ang nararamdaman mo, isipin mo yung sarili mo. Huwag mong hahayaang umabot ka pa sa puntong pagkatapos kang pakinabangan ay hahayaan ka na lang at iiwan na parang hindi ka niya minahal. Guys,
May crush din ba kayo na sobrang powerful talaga? Yung tipong pusuan niya lang yung my day ko. Mag-react lang siya sa mga post ko. Grabe. Sobrang powerful niya. Nabubuo niya na yung araw ko. Grabe talaga. Daing niya pa yung sining sa museo na di naluluma. Long distance relationship. 3 salita pero para lamang ito sa mga taong marunong makontento sa isa at kayang panindigan ang salitang hihintayin kita hanggang sa pwede na.